po mga kababayan noon, sir. This is John, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is August 22, 2026 at yung ngayon ay papunta dyan yan sa may Tuprio Residences sa may Pasong Tamo, Kapagal Avenue, Tandang Sura, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may Farmers Gym and Spa sa may Rolex Street, Fairview, Novaliches, Quezon City po yan. Magbabalik po tayo mamaya natin po. Nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po ang content po natin yung kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakalingan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinakatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawong dito naman po yan sa loob at wala pong pinakatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Yan, masarap. Tandaan ko na kaya masarap.
dyan. Patay tayo dito. Cute sila dun. Cute sila. So dahil dun sa interaction nila, kaya mayroong tinatawag na diurnal cycle. So iba yung ulan tuwing daytime, iba yung ulan tuwing nighttime. So yun yung nangyayari. So talagang mas nakakonsentrate siya kapag yung nighttime, sir, no? Opo. Sir, isa pang tanong, may epekto rin po ba yung mga bundok natin sa pagpapalala ba o pagpapahina ng epekto ng habagat? Yes, the reason bakit yung most of the yung nabubukan yung nabubuong ulan ay just sa West Philippine Sea dyan lang siya. Dahil sa once na yung hangin na encounter na niyo yung mga kabundukan, like particularly yung Zambales Mountain Range, nagkakaroon ng interaction yung Zambales Mountain Range dun sa dumarating na hanging habagat na punong-puno ng moisture. So, dun sa interaction niya off the coast, dyan magkikistart yung initiation ng ulan, and then dadalhin nga ng hangin yung ulan patungong, papuntang lupa sa Western Luzon. So mas parang napapalala po ng bundok yung paulan ng habagat. Yes. Opo. Sir, isa pa pong tanong, kasi syempre, ang daming nangyari po, no? Nung Monday, grabe yung ulan, walang suspension. Although sabi naman ng iba na forecast naman daw na yung Monday nga magiging maulan. Although hindi naman in-expect na ganun kaulan yung 12 noon to 2 p.m. And yet, parang na-relate yung pagka-anunsyo ng suspension. The question, sir, is, mahirap ba talagang i-forecast yung paulan ng habagat kung kailan talaga siya babagsak and kung saang lugar maapektuhan? Yes, so tulad ng sabi ko, di ba, sa Metro Manila, para nag-focus kasi yung moisture at saka yung hangin, particularly sa Metro Manila. And yung medyo makitid lang tong pag-focus ng hangin na to. And yung nagko-control sa kanya ay yung mga bagyo or low pressure na nasa north natin, na mga pagkalaki-laki, hindi natin malaman kung paano sila exactly gagalaw. Sila yung nagko-control. So parang meron kang mga malalaking systems na medyo mahirap tignan kung saan siya talaga magpupunta. So nagko-control sila ng napakaliit na pag-focus ng daloy ng hangin. So yeah, it starts with forecasting yung mga bagyo muna na nasa norte, and kung meron kang konting pagkakamali lang doon, kumbaga may domino effect siya sa pag-forecast kung saan exactly uulan. And that's the reason why napakahirap, kasi yung pag-forecast ng bagyo, although in the recent, I would say 10 years, 20 years, ay napakagaling na, pero syempre may error pa din yan eh. So magkamali ka lang ng 50 kilometers sa pagtansya ng location ng bagyo, magkakamali ka ng 200 kilometers doon sa habagat na pag-ulan. So medyo mahirap talaga i-forecast. And sir, punta naman tayo po sa usapin na syempre, alam nyo noong itong habagat season, no, grabe yung alarm ng ating mga cellphone dahil sa mga heavy rainfall warning alerts mula sa NDRMC. Of course, galing yan sa Pag-asa. But sir, the question is, ito po bang heavy rainfall warning, parang sa assessment nyo po ba, is it working? Dapat ba nag-warn tayo about sa heavy rainfall, sa volume ng ulan, or dapat ba yung impact yung wina-warn sa ating publiko?
I think both, especially doon sa mga disaster managers ng mga LGUs, it's important to know both. It's important to also understand kung ganito karaming ulan, ano yung mangyayari sa lugar. And eventually, and hopefully mapasa yun sa, sa mga lahat ng kababayan natin na even at yung state level. But yeah, talaga medyo mahirap intindihin, that's understandable. Medyo marami, lalo na may forecast bukod dun sa warning, which are two different things na medyo same yung color, same yung map, itsura, di ba? Ano talaga, medyo mahirap talaga ang intindihin. But kaya pinasok to sa curriculum sa school natin, senior high school, and hopefully, di ba, just it will take time, but hopefully sa susunod na mga henerasyon, mas naiintindihan to ng lahat. Opo. Pero sir, sa tingin niyo po ba yung color coding ng warnings, ito po ba ay nag-work yung yellow, orange, at red? Sa akin, nag-work. I'm sure sa'yo, nag-work din yun. But yun nga, paminsan, siyempre kung hindi naman dito yung, yung pag-monitor ng weather, yung lagi mong ginagawa, and paminsan-minsan lang dumarating to, baka mahirap siyang intindihin or nakakalimutan siya ng tao. So it's just, lang talaga, dapat ulit-ulitin lang siya, and ito rin naman yung ginagamit sa mga ibang bansa even in developed countries, diba? May mga color coding talaga and warning, and lang talaga, it's just you have to repeat it over and over again until sa mag-stick sa isip ng tao. Opo. And isa pang question sir siguro ay, talaga bang mas naging maulan ba yung Habagat? Is it the impact of climate change? Or parang napapansin lang natin kasi mas tayo ngayon, mas nakatune in sa social media? Mas nagiging maulan. So may study ako ginawa a few years ago na nagkumpara every decade since the 1960s hanggang 2010s, hanggang 2019 I believe. So if we compare yung Habagat noong 1960s compared to 2010s, mas maraming heavy Habagat days ang nararanasan sa Western Luzon. So noong 1960s is around 18 days per year, sorry. Tapos ngayon, umabot na siya sa around 26-27 days per year. So that's a 50% increase in the number of days na nagkakaroon tayo ng heavy habagat events. Pag naman tinignan natin yung lakas ng ulan, hindi ganun kataas sa pagtaas, hindi 50%, pero tumaas na rin siya over the past 60 years or so. Kasi sir, parang may nakita tayong feedback online na parang baka daw ginagamit ng government yung rainfall volume para i-justify kung bakit grabe yung pagbaha compared to ano yung ginagawa nila para i-address yung pagbaha. Tumataas talaga. So even if we don't look at yung kung ano yung nangyayari sa ground, tumataas. So kung halimbawa magtitignan din natin ng Metro Manila, hindi lang ang habagat associated rainfall yung tumataas, even thunderstorm, tumataas din yung intensity at saka yung frequency ng thunderstorm. So overall tumataas yung pag-ulan, particularly for Western Luzon. I'm not really sure. Ang alam ko sa eastern part ng Mindanao tumataas din. But tumataas talaga kasi dahil sa pag-init ng mundo, mas maraming moisture, and isa tayo sa lugar na binabagsakan ng moisture na to, kaya overall tumataas yung ulan dito sa Pilipinas. At bakit yun hindi ko tapos yung habagat dito, no? Pero would you be able to say na medyo kakaiba itong habagat dito na to compared sa past habagat years?
ang sinabi ni Doc Jerry, sinabi yung ulan ng habagat, pati yung ulan po ng Wala. thunderstorms, May sumusunod sa atin. talagang kung hindi tayo Ah, sige, kaya siya, sa ating kasi. flood management, Kasya doon? Opo, paikot. nalala yung mga pagbaha. Hindi ba masikip dyan? Catch up po, yan ang note sa ating gobyerno. Ngayon naman po, speaking of pagbaha, alam niyo po sa Manalo City, sa Bulacan, ay naka-invento po sila ng flood control Nakakulik mula na po yan, sir. sa Alaba at sa Coconet. At para po, pag-usapan nila kay May, sa kung ano ang thought process ng pagbuo ng flood control na ito, makapatid natin si Sir Damiel Cruz mula po sa Manalo City Environmental Natural Resources Office. Siya po yung pinuno. Magandang hapon po, sir. Welcome sa Dixon Kapag with Ariel Rojas. Ay, sa makakaligasan ng araw po, Sir Ariel. Yes, sir. Sir, una po, maraming salamat sa inyong oras ngayong hapon. Sir, baka po yung bigyan kami ng idea, no? Kasi ang sabi po dito ay yung ginawa niyong natural flood control ay galing sa Talaba at Coconet. Paano niyo po ito naisip at paano po ito nag-work? Ayun po, maraming salamat po ulit. After our Mayor Cristina Dividend, ng climate change demands new solutions and innovative solutions. Kaya nakama up namin to and kailangan let's work with nature, not against it. Natulong po yung mga eksperto rin na galing po sa Kingdom of Netherlands ay nag-come up po yung ganitong klase ng proyekto. Opo. Sir, kailan po ito nagsimula? And ito po ba ay na-implement na or meron namang mga lugar na nilalagyan itong flood control project na ito, sir? Opo, yung spesipikong proyekto po na ito ay nasimulan na po sa aming isang coastal barangay which is yung Kamarawan. Sila po kasi yung nasa tabi ng Manila Bay Front of Manila Bay po siya. Kaya doon po natin nilagay yung nature-based solutions para sa flood mitigations po. Opo. Paano po siya nag-work, sir? Kasi, di ba, yung mga talaba po ba ay nakapaloob sa Coconet at nilalagay po ba ito sa gilid po ba ng dalampasigan or sa gilid ng kalsada? Yun po mismo ang tawag po natin sa kanya ay oyster clay bag na free water. Sorry po, nasin po ako yung Hello po. yung po
Sarado ba doon? para magsilbi na po talaga proteksyon Kanan dito? sa coastal community. So parang ginagawa po, Pwede dumama? Hindi ko kabisado dito eh. nakukolekta niya pa yung sabi niyo po sediment para nababalik po yung lupa doon sa gilid po ng coast, no? Tuloy pa naman siya. Yes po, ang attention po kasi natin is ma-revive din po yung natural habitat din ng mga marine life. At pati na rin po yung shoreline, para sabi nga po bumababa po yung ating lupa. Sabay ng pagtaas naman po ng water level, kaya po kailangan magkaroon po tayo ng intervention para maprotektahan po sa pamamagitan po ng paggamit ng nature. Ayan po, magandang ano po yan, sir, no? Kasi ano, parang ang ano, no, ano ba yun, hitting several birds with just one stone. Yes po. Ay, So, yung project. But sir, pag-usapan naman natin, sir, yung gastos. Gaano po ba kalaki yung nilabas na pera ng LGU para sa proyektong ito? Ito pong phase 1 po ay nagkakahalaga po ng 70 million. Pero ang na-cover naman po niya is halos 14 hectares po. Kaya kahit pa paano po ay substantial na halaga. Kumbaga po parang justifiable na halaga para po dun sa mas malaking beneficyo nito. Oo nga po, kasi yung ibang kalsada nakikita natin, sir, sa DPWH, no? 70 million, siguro mga hindi pa umabot ng 10 kilometro. But ito po, sabi niyo yung project ay 14 hectares na yung covered. Sir, so far, apart from this, meron din po bang ibang initiatives ang Senro ng Malolos sa ibang areas naman, sir, na hindi nasa coastal area? Yes po, ang ating pong tanggapan ay nagsasagawa din po ng iba't ibang proyekto tulad before pa po magsimula din naman ay nagkakaroon din po tayo ng programa ng kung typical na tree planting kasi sabi nga po yun po yung unang makakatulong natin sa pag sinisip ng tubig at pagpapaganda ng hangin. Ngayon din po ay atin din pong pinagsusumikapan na linisin yung mga daan tubig. At nakikipag-coordinate din po tayo sa ibang ahensya at opisina para din po dun sa Ma'am, sagutin ko lang po, no? Baka importante. Ito po ang DDMF, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, tuloy na magbabalita, maglilingkod at magpapatay. Sabi ng PBB, isa na mga broadcaster ng Pilipinas na oras. Alam mo na, noon na hapon. Kumain na ba kayo?
pasensya na, hindi ko alam. Mahina ako sa kulay mo. Yan na. Sige po. Ingat po ma'am. God bless po. Salamat po. Sige po. Ayan, so na-drop na natin sila ha. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawin ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong lingkod. Paalam po. Nagutom kasi ako. Bumili ako ng itlog. Yung itlog ng coconut pinrito, anong tawag doon? Ay, ayan, na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling ingat. God bless. Paalam po.